Ang mga disciples ng mga great families ay marami ang may dharma artifacts na nagpoprotekta sa kanila. Kung makakaharap sila ng isang ambush, nababalaan na sana sila. Paano sila nahulog sa bitag ng Hongmang sect? Nakita ang nag-iisip na ekspresyon ng Emperor, tinakpan ni Weiju ang kanyang bibig at bamulong, mahal na Emperor. Sumulyap si King Jin, nagtatanong, ano iyon? Matapos marinig ang ibinulong ni Weiju, tumawa ng malakas si King Jin, kumuyam ang kanyang mga labi na may kasiyahan, aba, itong Hongmang sect ay iba. Pagkatapos ay muling naging solemne ang Emperor, sumasagot sa mungkahi ng matandang tao mula sa ibaba, Lin Family Head, kung sa tingin mo na gumamit ang Hongmang sect ng hindi patas na paraan upang i-eliminate ang Lin Family, kung gayon imbitahan ang mga miyembro ng Lin Family na magsalita para sa kanilang sarili. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin nyo, narinig na tinatanong sila, biglang pinagpapawisan ang mga disciples ng Lin Family, nagpapanik at nagkatinginan, nauutol, kami. Nakita ang kanilang shifty, umiiwas na mga ekspresyon, galit na sumigaw si Weiju, nagtatanong ang kanyang kamahalan. Bilasan, sagutin ninyo ng totoo. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay, inilalabas ang kanyang chi patungo sa kanila na may nagbabantang murderous aura. Pagkatapos ay umalangaw ang isang heaven-shaking boom mula sa itaas kung saan nakaupo ang Great Jin Emperor, at sumabog ang isang maliwanag na aura. Ang alon ng presyon na nagdadala ng galit ni Weiju ay bumaba ng direkta sa martial arts arena sa ibaba, na nagdulot sa mga disciples ng Lin Family na mamatla at sumigaw sa takot. Takot, nauutol sila sa pagkukwento, kami. Nakakita kami ng ilang inabandonang disciples sa isang mountain crevice at orihinal na nais na samantalahin ang pagkakataon upang atakihin sila at agawin ang kanilang celestial crown flowers. Hindi namin inaasahan na ang limang iyon ay mayroong extraordinary strength, lalo na ang isang babaeng disciple na may sword kinesis flight. Habang sinasabi nila ito, bigla silang nanginginig, nauutol, mas natatakot kami habang naaalala namin ang matapang na estilo ng pakikipaglaban ni Lin Ziyi, walang takot sa anuman. Ang kanilang mga boses ay naging nagmamadali at walang hininga, mga halimaw sila. Mga halimaw. Sumulyap si King Jin kay Old Lin, galit na sinisita, narinig mo ba iyon, Lin Family Head? Ang mga disciples ng Lin Family, bilang miyembro ng isang prestihiyosong righteous sect, ay kulang sa kasanayan at gusto pa ring pahirapan ng Hongmang sect. Sumabog ang mga stand sa masayang tawanan na halo-halo ng mga gossipy jeers, tingnan nyo sila. At tinatawag pa nilang Great Family. Kanina, halos nakaturo na sa langit ang kanilang mga butas ng ilong, pero ngayon, napilitan silang magkayam ng paa ng isang maliit na sect na mayroon lang 5 tao. Nakakahiya. Ang alon ng pagpuna ay nagparamdam sa matandang lalaki ng parehong kahihiyan at galit, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nagliliyab na aura. Maya-maya, ibinaba niya ang kanyang kamay, ikinuyong ito sa isang kamao, at namatay ang ingay. Nakatayo ang matandang pinuno ng Lin Family na namamanhid, na parang tinamaan ng kidlat, madilim ang mukha sa kahihiyan. Nakita ito, ngumiti si pinuno ng Wang Family ng may kagalakan, sinasabi sa taong nasa tabi niya, tingnan mo ang mukha ni Old Lin. Ang daming kulay, sumanghal ang matandang pinuno ng Qin Family ng may panunuya. Ang matalo sa isang maliit na unorthodox sect ay sapat na para maramdaman niya ang kahihiyan na ganyan. Bago pa sila maging masyadong mayabang, sa pasukan ng Secret Realm, isa pang grupo ng mga disciples na may mga palaso na nakasaksak sa kanila ang inilabas. Nagsimulang magingay muli ang mga manunood sa stand, bilasan. Tingnan nyo, may iba pa na, natanggal, mukhang ang Qin Family na naman ngayon. Ang flying sword na ito, ang mga palaso na ito, maaari kayang ang Hongmang sect na naman. Sumulyap ang pinuno ng Wang Family sa taong nasa tabi niya, tumatawa ng may kagalakan at panunuya, haha. Kapatid na Qin, anong sabi nga ulit ng kasabihan? Huwag maging masyadong mayabang. Ibinaba ng matandang pinuno ng Qin Family ang kanyang mukha sa kahihiyan, inalog ang kanyang kamao ng galit at nagmura, isang grupo ng mga walang kwentang basura. Ibiniling ng Great Jin Emperor ang kanyang tingin sa kanya, nagtatanong ng diretsyo, Qin Family Head, humihiling ka rin bang bawiin ang partisipasyon ng Hongmang sect? Wala siyang sinabi kundi inangat ang kanyang paa at lumipad patungo sa kanyang miserable disciples na kakalabas lang at lumapag.
Hindi mapigilan ang kanyang galit, hinawakan ng matandang lalaki ang isang disciple na nakahandusay sa lupa sa leeg, nagtatanong ng may pagkainis, ano ba talaga ang nangyari dito? Bakit kayong lahat ay lumabas na? Magpaliwanag kayo. Lumaki ang mga mata ng disciple sa takot, nauutol, kami. Sinubukan namin ang aming makakaya, Patriarch. Isinalaysay niya ang eksena kanina na nasa kalagayan ng lubos na panik, tumutulo ang sipon at luha sa kanyang mukha. Nakita ng lahat ang mga disciples ng Lin family at ang Hongmang sect na nagsimulang mag-away, kaya nais naming samantalahin ang sitwasyon at agawin ang mga celestial crown flowers. Ngunit sino ang nakakaalam na nakapaglagay na pala ng bitag ang Hongmang sect? Kami ay kinuha lang namin sila. Nakita ang kanyang disciples na nauuto at humihikbi na parang isang iyak na matandang lalaki, nagalit ang matandang Qin, itinapon siya sa tabi at umungal ng galit, walang kwentang basura. Nakita ang isa pang makapangyarihang clan na na-eliminate, hinaplos ng patriarch ng Wang family ang kanyang balbas at ngumisi ng mayabang, nag-iisip sa sarili, mukhang ang unang pwesto sa Myriad Dao Gathering na ito ay mapupunta sa akin. Wang family all the way. Habang nagiging kampante siya sa kanyang tagumpay, biglang may sumigaw mula sa crowd, may iba pang natanggal. Ang Wang family at ang Everlasting Sect. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha kasabay ng kanyang litong pagbulalas, hindi maaari. Sa special gate, sunod-sunod na inihahagis ang mga disciples sa lupa. Mas nakakatawa pa, may dalawang lalaki sa sandaling ito na lubos na nag-aapoy, nagkakagulo at nagsusuntukan habang sumisigaw na parang mga pusa, at pinalibutan sila ng dalawang faction na masigasig na nag-cheer at nag-root, Young Master, sige. Young Master, Senior Brother, bugbugin mo siya. Nakita ang magulong eksenang iyon, lumipad ang patriarch ng Wang family sa galit, sinampal ang likod ng isang disciple na sumisigaw, na nagpatambo sa kanya at nagdulot ng pagdura ng dugo. Galit na umungal ang patriarch ng Wang family, mga tanga. Tigilan niyo ang pag-aaway. Paano kayong lahat napunta rito ngayon? Ang disciple na nakatayo sa tabi niya, na maswerte na nakaiwas sa kamay ng patriarch, ay bumulong sa sarili ng may kaginhawaan, salamat at naiwasan ko iyon. Ang young master ng Wang family na nakaluhod at gumagapang sa lupa sa harap ay sa wakas ay lumingon ng litong-lito at tiningnan ang paligid, napagtanto na nasa martial arts stage siya sa labas ng secret realm at nagtanong ng may pagkalito, ha? Na-eliminate ba tayo? Nakita ang nakakainis na eksenang iyon, lalong nagalit ang patriarch ng Wang family at umungal, ano pa ang pinagtataka mo? Hindi mo ba alam na na-eliminate ka na? Pagkatapos nito, ilan pang disciples ang itinulak palabas mula sa special gate, nakahandusay sa lupa. Pinalibutan sila ng bulungan ng mga manunood, ang Taisho sect, ang Myriad Peak sect, lahat sila ay wala na. Tumingin sila, kay Xiaoshuan at sa iba pa at sinabi sa pagkamangha, teka, hindi ba ang Hongmang sect na lang ang natira? Sa sandaling ito, inilabas din ng purple aura ang mga disciples ng Hongmang sect. Nagkamot ng ulo si Yatchen, nagtataka, ha? Bakit kami lumabas? Blankong nagtanong si Li Jingquan, kaya, nanalo ba kami? Ang patriarch ng Wang family, na hindi pa rin malunok ang kanyang galit, ay masamang tiningnan ng mga disciples sa likuran niya, nagngangalit habang sinisita, kayo. Mga walang silbi, nagpahiyang kayo sa akin. Malungkot na nagulat ang mga disciples ng Myriad Peak sect, sect leader, talo kami. Nananatiling kalmado si Myriad Peak sect leader Li Jianfang at tahimik na inaliw sila, ayos lang. Ang pagsubok na gawin ang iyong makakaya ay sapat na. Sa isa pang sulok ng mga manunood, nahihiyang nagulat ang mga disciples ng Taisho sect, sect leader, kami rin. Hinaway ng Taisho sect leader Master Chong Ling Dao ang kanyang kamay, sinisenyasan silang huminto sa pagsasalita. Sinabi niya ng walang galit, ayos lang. Orihinal na para sa inyo ito upang maranasan ang mundo. Hindi ko inaasahan na makakakuha kayo ng anumang resulta. Humakbang si Zuan, ang Heavenly Maiden, sa harap ng mga disciples at mahinang nagtanong, bakit ang daming tao ang na-eliminate sa ganito kabilas na panahon? Hindi ba kayo nasugatan? Nahaharap sa mga hindi inaasahang pangyayari na napakabilis, nagtanong si Xiaoshuan ng may pagtataka. Little Shi, Wang family, Everlasting sect, Myriad Peak sect. Anong nangyari sa mga taong ito? Hinuyam ni Lin Ziyi ang kanyang mga kamay ng magalang at isinalaysay, nag-uulat, Shifu.
Matapos naming i-eliminate ang Qin family, napalibutan kami ng mga disciples ng Wang family. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, nagpasya akong ipadala muna si Sumuhan at ang iba pa, at ako ay naiwan upang harangan sila. Naalala niya ang matinding labanan sa panahong iyon at seryosong nagpatuloy, binigyan ako ng young master ng Wang family ng pagkakataon, isang one-on-one frontal duel. Bilang resulta, matapos matalo, binawi niya ang kanyang salita at ipinatawag ang mga disciples upang palibutan at atakihin ang inyong disciple. Sa sandaling ito, tapos na akong mag-set up ng 7-star skilling sword array, ngunit natuklasan ko ang mga disciples ng everlasting sect na nagtatago sa sulok, nagpaplanong maghintay sa Fisherman's Prophet. Sa makatuwid, lumingon ako at itinutok ang magic formation sa everlasting sect. Ipinapalagay ng everlasting sect na gumagalaw ang Wang family laban sa kanila at nagsimulang makipaglaban sa Wang family. Sinamantala ko ang pagkakataon na ito at naghanap ng lugar na pagtataguan. Sinabi niya ito habang tinatakpan ang kanyang bibig at tumatawa ng masaya. Pagkatapos ay nagpakita si Lin Zihi ng isang kilos na walang kinalaman sa kanya at dahan-daang isinalaysay, hindi inaasahan. Ang mga tao mula sa Myriad Pit Sect at Taisho Sect ay sumunod at humabol sa akin. Nakita ko na napakarami nila, sayang kung hindi sila mahuhuli lahat sa isang iglap, kaya binuksan ko ulit ang sword array. Nakita ang katalinuhan ng kanyang minamahal na babaeng disciple, tinapik ni Xiao Xuan ang kanyang ulo at pinuri, makatwiran iyan. Mahusay na paggamit ng mga resources. Tunay kang ang aking mabuting disciple. Lubos na nasiyahan si Lin Zihi na pinuri ng kanyang Shifu at sumagot ng may labis na kagalakan at nakangiting mukha, hihi, masyado pong mabait si Shifu. Nakita ang grupo ng Hongmang Sect na nagbabalik ng matagumpay, masayang isinasalaysay ang kwento sa Secret Realm, lalong nagalit at nahihiya ang patriarch ng Wang family. Malakas niyang sinampal sa ulo ang kanyang minamahal na anak, sinisisi, tunay kang walang silbi. Na nagdulot sa young master na sumigaw sa sakit, hawak ang kanyang ulo at umiiyak. Array, sa panig ng Qin family, pantay na mabigat ang kapaligiran. Ang mga disciples ay nakayuko ang kanilang mga ulo at hindi nangangahas na magsalita. Nakatayo ang matandang patriarch na nakakrus ang kanyang mga braso, madilim at malamig ang kanyang mukha, at naisip niya sa sarili, isang maliit na sect na hindi alam kung gaano kalakas ngunit maraming tricks. Sa mataas na palapag, tiningnan ng Great Jin Emperor ang mga tao ng clan sa ibaba ng may kasiyahan at hinaplos ang kanyang balbas ng may pagkareyna. Bumulong siya, Hongmang Sect ay talagang hindi simple, haha. Napakasaya makita ang mga ekspresyon ng tatlong sects na parang kumain sila ng masasamang bagay. Humakbang si Wei Ju, itinaas ang kanyang mga braso ng mataas at malinaw na sinabi, kung gayon, kasunod nito, inaanunsyo ko ang winner ng round na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wei Ju nang may pagmamalaki, ang Hongmang Sect ay ganap na karapat-dapat na parangalan. Ang mukha ni na Xiao Xuan at ang kanyang grupo ay puno ng kaligayahan. Malakas na inihayag ni Wei Ju ang susunod na competition format, sa pagkakataong ito, ang Hongmang Sect lang ang nanalo. Ang natitirang mga sects na na-eliminate ay i-rank ayon sa kanilang mga scores. Bukas, ang top 10 sects ay magpapadala ng 3 tao upang magsagawa ng isang melee upang mapili ang sect na may pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kabaligtaran sa tensyon at presyon ng mga tao sa sect na nakaupo na siksikan sa isang sulok ng mga manunood, ang Hongmang Sect ay masaya na parang nagbubukas ng isang pista. Masayang itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay at nagmungkahi, Tara, magdiwang. Ngumiti ng masaya si Lin Zihi bilang tugon sa panggagaya sa mga kilos ng kanyang Shifu. Ang patriarch ng Qin family, na hindi makalunok sa galit na bumubulwak sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng puot at masamang balak, nag-iisip ng ayaw sumuko, isang maliit lang na kapangyarihan sa mundong pugilistic, ngunit napakayabang. Ngayon, kailangan ko kayong bigyan ng aral. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay upang paandarin ang blue aura at direktang tinutukoy ang mga tao ng Hongmang Sect upang magsagawa ng sneak attack. Naglalakad si Xiao Xuan, biglang naramdaman ang isang mapanganib na aura na sumusugod patungo sa kanya, lihim na nagtataya sa kanyang puso, sword energy. Gusto mo bang talakayin ang sword path? Bahagya lang sumagi sa isip ni Xiao ang pag-iisip bago siya nagre-react, inilalabas ang sword heart clarity.
Isang golden aura ang umalon palabas na parang isang tsunami, agad na sinupil ang chip shot na sinusubukan ng kalaban. Nagkatinginan si Xiao Xuan at ang matandang Qin family na iyon, ang kanyang tingin ay matalim na parang nakakahati ng bakal, hindi sa aking panunood, kaibigan. Naisip niya, kasabay nito, inilabas niya ang kanyang spirit energy, ginagawa itong umikot ng husto, winawalat ang mahinang green aura bago pa man ito makapagtipon. Hindi inaasahan ng pinuno ng Qin family na masusupol ng ganoon kabilis ang kanyang sneak attack, hindi pa nga ito nabuo. Nagngangalit siya, nagmumura ng pag-ulong, hayop. Ang maikling palitan sa pagitan niya at ni Xiao Xuan ay natapos sa isang iglap ngunit nakakuha pa rin ito ng atensyon ng ilang mga sect bigwigs na nanunood. Kumunot ang mukha ni Li Jianfang, iyon ba? Bulong niya, si Chongling daw sa tabi niya ay huminga ng malalim, sword heart clarity. Naisip ni Li Jianfang na ang galaw kanina ay umabot na sa pinnacle ng swordsmanship. May isang tao sa Great Qin Dynasty na nakaintindi ng sword clarity. Naguluhan ang mga disciples ng Hongmang sect, Shifu, anong nangyayari? Tanong nila, ibinasura lang ito ni Xiao Xuan, kaunting gulo lang. Sumulyap si Chongling daw sa maingay na grupo ng Hongmang sect at hindi mapigil ang masabik, Hongmang sect, ha? Anong hindi inaasahang dark horse? Magiging wild ang myriad daw assembly na ito. Pagbabago ng eksena, sa loob ng Great Jin Emperor Study, gabing iyon saradong-sarado ang mga pinto. Nagniningas ang mga ilawan, at tahimik na nakabantay ang mga guards sa labas. Nagtanong ang Jin Emperor, handa na ba ang lahat? Yumuko si Wei Ju na nakatayo sa ibaba ng magalang, mahal na Emperor, napalibutan na ng mga Imperial Guards ang lahat ng mga noble family estate sa loob ng kabisera, ganap na sarado ang mga ito gamit ang mga ipinagbabawal na arrays. Walang makakatakas sa paningin ng inyong kamahalan. Dinala na rin ni Master Zhang ang National Treasure, ang Haotian Mirror, sa labas ng kabisera. Darating siya kaagad kung may anumang magkamali. Kailangan lang maghintay ng inyong kamahalan hanggang bukas para talunin ni Headmaster Xiao ang mga noble families at kunin ang sukdulang tagumpay. Huminto si Wei Ju, nag-iisip, at pagkatapos ay matapang na nagtanong, patawarin niyo po ang pagiging mapangahas ng matandang ministro na ito, ngunit balak ba ng inyong kamahalan na ipasa ang trono sa third princess? Binanggit si Xiao Xuan, nagpa siya ang Jin Emperor, na nasaksihan ang kanyang kahangahangang talento, natuparin ang kanyang pangako at suriin ang sitwasyon, si Xiao Xuan ay lubos na makapangyarihan. Magpapatuloy tayo ayon sa plano. Matapos ang myriad Dao Assembly, iaanunsyo ko para kay Jing Yu. Kung kaya ni Xiao Xuan na kontrolin ang mga noble families, magiging maganda para kay Jing Yu na manahin ang trono ng maayos. Kung hindi niya kaya, kailangan din nating maging handa. Sabihin kay Master Zhang na maging handa kung may magkamali, kailangan niyang makialam upang kontrolin ang sitwasyon. Nagulat pa si Wei Ju, matalino ang inyong kamahalan. Bukod pa rito, mayroong gustong iulat si Master Zhang sa inyong kamahalan. Narinig ito, nagmamadaling nagtanong ang Jin Emperor, ano iyon? Isinalaysay ni Wei Ju ng may seryosong ekspresyon, ginamit ni Master Zhang ang Haotian Mirror upang sumilip sa isang misteryosong powerhouse malapit sa kabisera. Labis na nagulat ang Jin Emperor sa impormasyong ito at sumigaw sa pagkamangha, ha? Isang misteryosong powerhouse. Gayunpaman, hindi gaanong nag-isip ang Emperor ng Great Jin tungkol dito. Agad niyang binaliwala ang kanyang mga alalahanin at sinabi, ayos lang. May mga protective barriers ang Royal City at sa pagbabantay ni Master Zhang, walang sino man ang mangangahas na magdulot ng gulo. Pagod na ako, tapusin na natin dito sa ngayon. Yumuko si Wei Ju at sumagot, opo. Sa sandaling ito, sa labas ng kabisera ng Jin, malayo sa abot tanaw, isang mahinang pulang ilaw ang kumikislap sa ibabaw ng isang makapal na kagubatan. Isang blonde na lalaki ang nakalutang sa hangin. Inabot niya ang kanyang kamay upang magpakawala ng pulang aura upang mag-probe sa ibaba. Bumubulong ng may pagdududa, ang Royal City ng Great Jin ay may mga barriers. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang lalaking ito ay pinangalan ng Ye Fan. Matapos suriin ang lahat, ngumisi siya, tunay nga. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng umiikot na pulang aura patungo sa barrier sa ibaba. Masayang sinasabi, ang mga alaala ng aking nakaraang buhay ay tunay na pinakamahusay na cheat code.
Maya-maya, sa ilalim ng kanyang impluensya, ang barrier ay lumabas na parang manipis na ulap, nagpapakita ng mga putol na puwang sa pamamagitan ng isang nakikitang siwang. Nakatayo si Ye Fan na nakataas ang mga kamay sa kanyang balakang, nakatingala sa kalangitan at malakas na tumatawa, haha. Matagal na, Great Jin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.